May santol galing Bicol, kaya ito, pinakukuluan na natin ngayon. Request ito ng balikbayan at meron nga tayong kaibigan na nagre-request na gawan ko daw ng video kung paano ako nagluluto nito. Yung iba nito, binibilad, kinukudkud, pero kami, ganito lang yung ginagawa namin para lesser yung trabaho. Yung pagluluto kasi nito, talagang masyadong maproseso. Wala na tayong pasakalye dahil nagmamadali tayo, be. Excuse me na sa kalat na mahahagip dahil nagdi-declutter tayo dito sa kitchen. Alam mo naman, kapag mga inahan, masyadong maraming gagawin. Itatabi natin yung buto para mamaya ay lulunukin natin. Ganito na ngayon yung itsura niya at naihiwalay na natin yung balat sa buto. Kapag ganitong nagbalat ka ng malagkit, ganito talaga yung magiging itsura ng kamay mo. Konting hack, kumuha ka ng pinagprituhan ng tuyo. Lagyan mo ng mantika yung kamay mo at yun muna yung gawin mong pangsabon para matanggal yung dagta nito. Pwede mo din gawin ito sa kutsilyo na ginamit mo. Applicable ito kapag nagbalat ka ng langka o kahit anong gulay na may dagta para hindi naman nangingitim yung kuko. Kuha mo. Balik tayo sa pagluluto, isalang na natin yung ating santol. Pakukuluan muna natin siya sa tubig habang hihimayin natin itong tinapa na ating isasahog. Sa'yo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sana laging aawitin kadakilaan mo sa amin. At oo, pagkatapos mo tong salain ay kailangan mong kumuha ng malinis na tela para pigain yung katas niya para hindi masyadong maasim yung santol mo, diba? Isipin mo na lang na nasa huling banlaw ka na. Oh, iba na naman yung nasa isip mo, ha? Pangalawang gata muna yung ilalagay natin. Kapag ready naman na yung mga ingredients, ay madali na lang itong gawin. Hindi na kailangan ng gisa-gisa dahil kapag kumulo ito ay kusa naman itong magmamantika. Paghalu-haluin na natin sila at pakuluan natin ng bonggang-bongga. Sakto na yan. Asin lang, sapat na. Kapag ganito na ang sabaw niya ay konti na lang at halos maiiga na, hatukan mo na. Ilagay na natin yung kakang gata. Medyo marami ito kasi 2 niyog ito. Alam mo na, mayaman naman sa niyog ang mga Bicolano. Tapos lalagyan mo ng maraming sili ito. Naka! Kaso may mga batang kakain ito kaya wala tayong pasili ngayon. Walang anghang. Bunganga ko lang. Sa pagkakataong ito, okay naman na to. Pero paiigahin natin ng konti hanggang sa lumabas yung kanyang mantika. Mahinang apoy lang, tapos magsaing ka ng maraming kanin dahil malakas sa kanin yan. Alam mo na, itutuloy ko na to, ha? I-follow mo ako kung gusto mo. Mag-subscribe ka na din kung maraming laman yung Gcash mo at abangan ang susunod na kuwento sa pagbabalik ng inyong kanoo. Follow, like, and share.